May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Hawa. Okay, mapagpalang araw, hapon at gabi sa lahat ng ating pakikinig, lalo na po sa ating mga taga-subaybay. Muli, samahan niyo kami sa pagpapatuloy ng ating pong pagtalakay sa aklat ng Unang Samuel. Okay, Unang Samuel, Kabanata 10. Pagkatapos, kumuha si Samuel ng isang sisidlan ng langis ng olibo at ibinuhos ito sa ulo ni Saul at pinahiran siya habang sinasabi, "Hindi ba't pinahiran kita upang maging pinuno sa mana niya?" O, isipin ng mana niya ang mga Israelita, mana na King Yahawashi o yung Yahweh the Son. Okay. Paglilinaw, narito muli ang isa pang talata na nagpapatunay na ang mga Israelita ang mana ni Yahweh, ang anak, mula kay Yahweh, ang ama na Alahayam. Okay. Verse 2, kapag umalis ka sa akin ngayon, may makakasulubong kang dalawang lalakin malapit sa libingan ni Rachel sa Selza, sa hangganan ng Benjamin. Sasabihin nila sa iyo, natagpuan na ang mga asno na iyong hinahanap, at ngayon ay tumigil na ang iyong ama sa pag-alala sa mga iyon, at ikaw naman ang kanyang iniisip. Nagtatanong siya, ano ang gagawin ko sa aking anak? Mula roon, magpapatuloy ka hanggang sa makarating ka sa malaking punong kahoy ng Tabor. May makakasalubong kang 3 lalaking paakyat upang sumamba kay Yahweh na Alahayam sa Bethel. Ang isa ay may dalang 3 batang kambing, ang isa ay may dalang 3 tinapay, at ang isa naman ay may sisidlan ng alak. Babatiin ka nila at bibigyan ka ng 2 tinapay na tatanggapin mo mula sa kanila. Pagkatapos, pupunta ka sa Gibeah ng Alahayam, kung saan may himpilan ng mga Filistin. Sa iyong paglapit sa lungsod, may makakasalubong kang pangkat ng mga propeta na bumababa mula sa mataas na dako. May dalang alpa, tamburin, plauta at alirya habang tumutugtog, at sila ay nagpapahayag ng propesiya. Ang espiritu ng Alahayam ay bababa sa iyo ng may kapangyarihan at makikipagpropesiya ka kasama nila, at ikaw ay magiging ibang tao. Kapag naganap ang mga tandang ito, gawin mo ang anumang mahahanap ng iyong kamay sapagkat si Yahweh ay kasama mo. Mauuna kang bumaba patungo sa Gilgal. Susunod ako roon upang maghandog ng mga handog na sinusunog at mga handog pagsasaluhan. Ngunit maghintay ka ng 7 araw hanggang sa dumating ako sa iyo at sabihin ko kung ano ang dapat mong gawin. So, dito may mga nagpaprosiyang propeta. Hindi ito binago ng mesero pero tinanong natin ito sa kanya, di ba? Tingnan ko nga sa English. Pero ano kaya itong mga pinagagawa sa kanya? Sa verse 7, kapag naganap ang mga tandang ito, gawin mo ang anumang mahahanap ng iyong kamay. Magpakabisi muna siya, siguro. Sapagkat si Yahweh ay kasama mo. O hindi. Tapos babalik sa kanya si Samuel, saka siya bibigyan ng instruction. Okay. Anong version? Please, the Spirit of the Alahayam will come powerfully upon you, and you will prophesy with them, and you will be changed into a different person. Mababago yung kanyang katauhan. Oo, sa verse 6. Once these signs are fulfilled, do whatever your hand finds to do, for Yahweh is with you. Kahit na anong gawin niya, magpakaabala siya, dahil kasama na niya ang Alahayam. Go down ahead of me to Gilgal. Okay.
Kaya nga dito na pagkamalan siya na isang propeta, di ba? Mm. Kasi Kasi nakipagpropesiya siya. sasama daw siya doon sa mga propeta. Oo. Ano yung may school ng mga prophet? Alam ko sis, Makikipagpropesiya ka. may school of prophets sila na itinayo ni Elisha. Wala pa si Elisha dito eh. Ay, si Elijah. Hindi, before, oo, kasi alam ko, sabi nung pag nadaanan natin yun, di ba nagsabi si Elisha na, hindi, yung isang propeta pala, nagsabi kay Elisha, maliit na ito na lugar ng ating yung school of prophet nila. Kukuha tayo Oo ng nga. mga kahoy, sabi niya, at palalakihin natin ito. Tapos doon nangyari na yung habang nagpuputol ng puno, nalaglag yung Ah, yung yung axe. oo, Oo. yung axe head. Lumutang. Oo. At Yun pinalutang na ba yung yun ni school na yun? Yun na ba? Yun na ba yung ha? school? Oo, Tingin ko yun hindi nga. school to. Magtatayo Baka sila ng bahay school. ito. So, ibig sabihin, mayroon talagang school of prophets na nagsimula pa dito kay Saul. Mm. Sino kayang ano? Ano kayo pinag ano? Ganito panghuhula o Yun mga nga, oo. Kasi alam ko kay Saul ito nagsimula seminaryo, yung no? school of prophets na to. Nakasama siya. Iniisip ko baka kuto to eh. Pero anyway, Mm-mm. nandyan eh. Nakasulat Oo. na. So anyway, Okay, bahala ginawa. na yung ating mga tagapakinig kung ano ang Mm-mm. kanilang pangunawa dito kasi Kasi oo, walang wala direct na tayong statement eh. Ang, oo, ang walang mensahero dito direct eh. statement or comments ang mensahero tungkol dito. Mm-mm. Okay. Ginawang hari si Saul. Okay. Nang tumalikod si Saul upang iwan si Samuel, binago ni Yahweh na alahayam ang puso ni Saul. Imagine, Mm. so proof na nababago ng alahay. Pinatitigas niya o pinalalambot ang puso, ano? Oo. At natupad ang lahat ng mga tanda sa araw na iyon. Pagdating nila sa Gibeya, nasalubong niya ang isang pangkat ng mga propeta. Ang espiritu ni Yahweh na alahayam ay bumaba sa kanya ng may kapangyarihan at siya ay nakisama sa pagpapahayag ng propesiya. Nang makita ng lahat ng mga nakakakilala sa kanya noon na siya ay nagpapahayag ng propesiya kasama ng mga propeta, nagtanungan sila, ano ang nangyari sa anak ni Kish? Kasama na rin ba si Saul sa mga propeta? May isang lalaki roon ang nagsabi, at sino ang Panginoon nila? Kaya naging kasabihan ito, kasama na rin ba si Saul sa mga propeta? Pagkatapos, tumigil si Saul sa pagpapahayag ng propesiya. Umakyat siya sa mataas na dako. Tinanong siya ng tiyo ni Saul at ang kanyang lingkod. Saan kayo nagpunta? Sumagot si Saul. Naghanap ng mga asno. Nang makita naming wala sila, nagpunta kami kay Samuel. Sinabi ng tiyo ni Saul, sabihin mo nga sa akin kung ano ang sinabi sa inyo ni Samuel. Sumagot si Saul, sinabi niya sa amin na natagpuan na ang mga asno. Ngunit hindi niya sinabi sa kanyang tiyo ang tungkol sa sinabi ni Samuel tungkol sa pagiging hari niya. Siguro nahihiya siya. No? Mm. Pagkatapos, tinipon ni Samuel ang buong Israel sa harap ni Yahweh sa Mizpah. So may authority pa rin siya kaya through his father, ano? Oo. Sinabi niya sa kanila, ganito ang sinasabi ni Yahweh, ang alahayam ng Israel. Iniligtas ko kayo mula sa Egypt at mula sa lahat ng kahariang lumipig sa inyo. Kaya siya ginawang propeta dito para makinig ang mga tao. Kumbaga may advertisement. Mm-mm. I-advertise mo na siya ng alahayam na, Mm-mm. na isang propeta para makinig sa kanya. Kasi hindi mo makikinig ang mga tao basta-basta, di ba? Kumbaga yun ang parang trinain muna siya na public speaking, diba? Magsabi ng mga so may training ground siya, no? Saka advertisement, marketing. Ito ang sabi, ganito ang sinasabi ni Yahweh ang alahayam ng Israel. Iniligtas ko kayo mula sa Egypt at mula sa lahat ng kahariang
lumupig sa inyo. Ngunit ngayon, itinakwil ninyo si Yahawa, ang inyong alahayam, na nagliligtas sa inyo mula sa lahat ng inyong kapahamakan at mga kagipitan. Sinabi ninyo, maglagay ka ng hari sa amin. Kaya ngayon, humarap kayo kay Yahawa ayon sa inyong mga lipi at angkan. Nang pinauna ni Samuel ang buong Israel ayon sa kanilang mga lipi, nabunot ang lipi ni Benjamin. Oh, so palabunutan. Hmm. Oo, Di ba nagpalabunutan. Benjamite siya si Saul? Ano na? Galing sa tribo ni Benjamin si Saul. Oo, oo. So, ginawa niya para hindi sila magprotesta, ginawang palabunutan, di ba? Oo. Pagkatapos, pinalapit niya ang lipi ng Benjamin ayon sa mga angkan at nabunot ang angkan ni Matri. Sa wakas, si Saul na anak ni Kish ang nabunot. Ngunit nang hinanap nila siya, hindi siya matagpuan. Si Samuel to, no? Oo. Oo, si Samuel yan. Ah, ah, si- okay. Hindi pala, sorry na confuse ako. Akala ko si Saul ang pinag-uusapan natin. Si Samuel na pala to. Okay. Sinabi nito. So na ano nga Si Samuel, nabunot itong ang lipi ni nagsasalita. Benjamin. Okay. Hmm. Mm-mm. Oo. Ngayon, sa wakas si Saul na anak ni Kish ang nabunot. Ngunit nang hinanap nila siya, hindi siya matagpuan. Nagtago. Oo, nagtago yan Kaya nagtanong, si Saul. oo. Kaya nagtanong sila kay Yahawa, narito na ba ang tao? At sinabi ni Yahawa, naroon siya, nagtatago sa mga kagamitan. Kaya't patakbo nilang Oo. kaya't patakbo nilang ginala siya. At nang tumayo siya sa gitna ng mga tao, higit siyang matangkad kaysa sinuman. Di siya makapagtago, tangkad Oo niya nga, eh. kasi ang tangkad niya eh. Pero Sinabi ni Samuel sa lahat ng tao, masdan ninyo ang lalaking pinili ni Yahawa na walang kapantay sa buong Israel. O walang kapantay talaga Oo, sa kasi tangkad. physically wala siya kapantay. Kasi wala pa si David dyan eh. Kaya Oo. no? At sumigaw ang buong bayan, mabuhay ang hari! Ipinaliwanag ni Samuel sa mga tao ang mga karapatan at tungkulin ng pagiging hari. Isinulat niya ito sa isang balumbon at inilagay sa harap ni Yahawa na alahayam. Pagkatapos, pinauwi na ni Samuel ang mga tao sa kanilang tahanan. Si Saul naman ay umuwi sa kanyang bahay sa Gibeah kasama ang mga magigiting na lalaking hinipo ng alahayam ang mga puso. So, naging loyal sa kanya yung mga lalaking yon. Ngunit may ilang walang galang na tao na nagsabi, paano tayo maililigtas na taong ito? At Aray. nilibak nila siya at hindi nagdala ng anumang handog para sa kanya. Ngunit nanahimik si Saul. So si Saul may kabaang loob pa dito, no? Sa bagay, wala naman siyang example na haring gagayanin kasi first time yung magkakaroon ng hari ang Israel, no? Wala Trial siyang and error pagagayanan. kasi ito ng mga Israelites, 'di ba? Oo. Parang kasi first time, kawawa nga dito si Saul. First time siya na Oo. naging hari. So wala pa siyang pagbabasihan kung paano maging hari. Hindi mo lang na-train, no? Oo, Kung wala paano siyang training. mag-command. Ng Oo. respect, di ba? Ordinaryong lang, tagahanap lang ng aso ng ama. Hmm. Pero ang Okay. nire-require lang naman kasi sa kanya ng alahayam, yung obedience niya, Oo, yung faithfulness niya. pagsunod. Oo. Tsaka binigay naman yung mga tuntunin, mga Oo. gabay. Binigay siya ng gabay kung anong kanyang mga role, kanyang job description. Okay, Kabanata 11. May mga komento? Okay. Iniligtas, so yung palang yung School of Prophet, parang training lang sa kanya, no? Oo. Parang short course. Iniligtas ni Saul ang lungsod ng Jabesh. Si Nahash na Ammonite ay lumusob. So Ammonite to din to ni Job. Kapatid ni Moab, no? Hmm. Si Nahash na Ammonite ay lumusob at kinubkob ang Jabesh Gilead. At sinabi ng lahat ng kalalakihan ng Jabesh sa kanya,
makipagkasundo ka sa amin at kami ay magiging mga lingkod mo. Ngunit sumagot si Nahash na Amonita, makikipagkasundo lamang ako sa inyo kung dudukutin ko ang kanang mata ng bawat isa sa inyo upang dalhin ang kahihiyan sa buong Israel. Kaya bang ni Nahash, ano? Sinabi ng mga nakatatanda ng Jabesh sa kanya, bigyan mo kami ng 7 araw upang makapagpadala ng mga sugo sa buong lupain ng Israel. At kung walang tutulong sa amin, kami ay susuko sa inyo. Pwede palang ganun, ano? Ngayon kaya pwede, bigyan mo kami ng 1 linggo para bago nyo pa yung mga B-cell ninyo. Walang ganun. Verse 4. Nang dumating ang mga sugo sa Gibeah ni Saul at sinabi ang mga salitang ito sa harap ng mga tao, ang buong bayan ay tumangis ng malakas. Noon dumating si Saul mula sa bukid, kasunod ang kanyang mga baka, at nagtanong siya. So nagpapastol pa rin siya, no? Ano ang nangyayari sa mga tao? Bakit sila umiiyak? At inilahad nila sa kanya ang sinabi ng mga taga-Jabesh. Nang marinig ni Saul ang mga salitang ito, ang espiritu ng alahayam ay bumaba sa kanya ng may kapangyarihan at siya ay nag-alab sa galit. So, ibig sabihin nagalit ang alahayam, kaya pati si Saul nagalit din, no? Verse 7, kumuha siya ng 1 pares ng baka, tinaga ang mga ito at ipinadala ang mga piraso sa buong lupain ng Israel sa pamamagitan ng mga sugo na may ganitong pahayag. Ganito ang gagawin sa mga baka ng sinumang hindi susunod kay Saul at kay Samuel. Nagbigay pa ng katibayan, sample. At ang takot kay Yahawa ay bumalot sa mga tao, kaya nagtipon sila na parang iisang tao. Nang talagang ang nakakapagpaano sa kanila ay fear, nakapagpasunod, fear. Verse 8. Nang tipunin ni Saul ang mga tao sa Bezek, ang bilang ng mga Israelita ay 300,000 at ang mula sa lipin ng Juda ay 30,000. Sinabi nila sa mga sugo, bali 10%, sabihin ninyo sa mga taga Jabesh Gilead, bukas kapag mainit na ang araw, kayo ay ililigtas. Nang dalhin ng mga sugo ang balita at sabihin ito sa mga taga Jabesh, sila ay labis na nagalak. Sinabi nila sa mga Ammonite, bukas kami ay susuko sa inyo. Iba sinabi nila, bukas kami ay susuko sa inyo at magagawa ninyo sa amin ang anumang inyong nais. So, naisa nila yung mga taga Jabesh. Kinabukasan, hinati ni Saul ang kanyang hukbo sa 3 pangkat. Sa madaling araw, sinalakay nila ang kampo ng mga Ammonite at pinatay ang mga ito hanggang sa kainitan ng araw. So nag-umpisa sila ng madaling araw hanggang tanghali. At ang mga nakaligtas ay nagsitakas na wala ni 2 tao na nagkasama. Talaga nagkahiwa-hiwalay sila, no? Oo. Bawat isa. Yung mga taga-Jabesh, yung mga Ammonite. Pinagtibay si Saul bilang hari. Pagkatapos, sinabi ng mga tao kay Samuel, sino ang nagsabi, maghahari ba sa atin si Saul? Ibigay mo sa amin ang mga taong iyon upang aming patayin. So, nagtiwala na sila kay Saul. Kaya sinabi na yung mga mga kumukutya kay Saul noon, ay hinihingi nila para patayin. Ngunit sinabi ni Saul, walang papatayin sa araw na ito, sapagkat sa araw na ito, iniligtas ni Yahawa ang Israel. At sinabi ni Samuel sa bayan, hali kayo, tayo ay pumaroon sa Gilgal at doon natin pagtibayin ang pagkahari. Kaya ang buong bayan ay nagpunta sa Gilgal at ginawa nilang hari si Saul sa harap ni Yahawa na alahayam ng Israel. So, nagkaroon sila ng ceremonies, formal, Parang coronation. inauguration. Oo. Saka anointing ulit na. Doon sila naghandog ng mga handog, pagsasaluhan sa harap ni Yahawa. At si Saul at ang lahat ng Israel ay nagdiwang ng masaya. Naghandaan sila, no? So, any reaction? Alala ko nung ng mensahero, supposed to be coronation, naging ng pamana. Naging sayawan na lang, no? Oo.
O, Kabanata 12, ang pamamaalam ni Samuel. Sinabi ni Samuel sa buong Israel, "Ginawa ko ang lahat ng inyong hiningi sa akin, at naglagay ako ng hari para sa inyo." Okay? Ngayon, narito ang inyong hari na inyong pinuno. At tungkol sa akin, ako ay matanda na at ubanin, at narito ang aking mga anak na kasama ninyo. O, meron siyang ako ay naging pinuno ninyo mula sa aking kabataan hanggang sa araw na ito. Buti nakapag-asawa siya, ano? Hmm. Pwede na mag-asawa ang mga ano na, di ba? Mga lingkod. Pwede pala. So, ang mga babae lang pala hindi pwede mag-asawa? Di, ang mga lingkod, di ba talaga namang pinapayagan silang mag-asawa. Maliban kung ano, ah, ang pinagbawal lang sa kanila, di ba, pagka hindi virgin yung kanila mapapangasawa. Oo, hindi. Pero yung mga babae, yung anak ni Jepta, di ba hindi na Hmm. siya mag-aasawa? Tagalingkod din siya. Oo, mga babae, hindi na mag-aasawa kasi sila ay mga Ah, nakatalagang lingkod. Kaso lang, ang ginawa sa kanila ng mga anak ni oo. Eli, Inasawa ng mga anak. pinaggagahasa sila. So, dahil siguro magkakapag nagbuntis, syempre, madidefile ang Oo, madidefile. kaya hindi na Pero, kumbaga, si Samson na no, na naging lingkod din eh. Hmm. Nasa right nag-asawa. Okay, verse 3 eh. Narito ako ngayon. Magpatotoo kayo laban sa akin sa harapan ni Yahawa na ating alahayam at ng kanyang pinahira ng langis. Kaninong baka ang kinuha ko? Kaninong asno ang kinuha ko? Sino ang aking dinaya? Sino ang aking inapi? Kanino ako tumanggap ng suhol upang ipikit ang aking mga mata? Kung ako ay may nagawa sa alinman sa mga ito, aking babayaran. Ito, kanina ako tumanggap ng suhol upang ipikit ang aking... Paano naka-blindfold na yung ating justice Oo. system eh? Verse 4, sumagot sila, "Wala kang dinaya ni inapi sa amin. Wala kang kinuha mula sa kamay ni Numan." Sinabi ni Samuel sa kanila, "Si Yahawa ang saksi laban sa inyo, at gayon din ang kanyang pinahiran sa araw na ito, na wala kayong nasumpungan sa aking kamay." At sumagot ang Israel, "Siya ang saksi." So si Yahawa na ang saksi. Pagkatapos ay sinabi ni Samuel sa bayan, "Siya ang alahayam na humirang kay Moses at Aaron at naglabas sa inyong mga ninuno mula sa Egypt. Ngayon, tumayo kayo rito, sapagkat ipapaalala ko sa inyo ang lahat ng matuwid na gawa na ginawa ni Yahawa para sa inyo at sa inyong mga ninuno. Nang pumasok si Jacob sa Egypt, sila ay dumalangin sa alahayam at isinugo ng alahayam sina Moses at Aaron na naglabas sa inyong mga ninuno mula sa Egypt at dinala sila sa lugar na ito. Ngunit nakalimot sila kay Yahawa na kanilang alahayam, kaya ibinigay niya sila sa kamay ni Sisera, ang pinuno ng hukbo ng Hazor, at sa kamay ng mga Philistine, at sa hari ng Moab na nakipaglaban sa kanila. At sila ay dumalangin kay Yahawa na alahayam at nagsabi, "Kami ay nagkasala. Tinalikuran namin ang aming alahayam at naglingkod kami sa mga idolo ni Baal at Astarte. Ngunit ngayon, iligtas mo kami sa kamay ng aming mga kaaway at maglilingkod kami sa iyo." At isinugo ni Yahawa sina Jerubbaal o Gideon, Barak, Jepta at ako, si Samuel. At iniligtas niya kayo mula sa kamay ng inyong mga kaaway sa palibot ninyo. Kaya't kayo ay nanirahan ng panatag. Ngunit nang inyong makita na si Nahash, na hari ng mga Ammonite, ay dumarating laban sa inyo, sinabi ninyo sa akin, "Hindi, nais namin magkaroon ng hari upang mamuno sa amin." Gayong si Yahawa na inyong alahayam ang inyong hari. Ngayon, narito ang hari na inyong hiningi. Tingnan ninyo, inilagay ng alahayam ang isang hari sa inyo. Kung kayo ay matatakot, maglilingkod at susunod kay Yahawa na alahayam at hindi lalabag sa kanyang mga utos, at kung kayong lahat at ang hari na namumuno sa inyo ay susunod kay Yahawa na ating alahayam, mabuti.
Ngunit kung hindi kayo susunod sa tinig ng alahayam, at kung kayo ay lalabag sa kanyang mga utos, ang kanyang kamay ay magiging laban sa inyo, gaya ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. Ngayon, tumayo kayo at tingnan ang dakilang bagay na gagawin ni Yahawa sa inyong paningin. Hindi ba't panahon ng pag-aani ng trigo ngayon? Tatawag ako kay Yahawa at magpapadala siya ng kulog at ulan, upang inyong makilala at mapagtanto kung gaano kasama ang inyong ginawang hiling kay Yahawa na magkaroon ng isang hari. So kahit pinagbigyan sila ni Samuel, may consequence yung pag-reject nila sa no, Hmm. sa King Yahushua, no? Pagkatapos ay tumawag si Samuel kay Yahawa at sa araw ding iyon, nagpadala si Yahawa ng kulog at ulan. Naku, hindi na naani yung mga niya, putil. At ang buong bayan ay lubhang natakot kay Yahawa at kay Samuel. At sinabi ng buong bayan kay Samuel, ipanalangin mo kami kay Yahawa na iyong alahayam, alang-alang sa iyong mga lingkod, upang kami ay huwag mamatay. Sapagkat nadagdag kami ng kasamaan sa aming mga kasalanan sa paghingi namin ng isang hari. Sinabi ni Samuel, huwag kayong matakot. Bagamat ginawa ninyo ang lahat ng kasamaan na ito, huwag ninyong talikuran si Yahawa, kundi maglingkod kayo kay Yahawa ng buong puso. Huwag kayong hihiwalay upang sumunod sa mga walang kabuluhang idolo. Hindi sila makatutulong sa inyo ni makapagliligtas man, sapagkat sila ay walang kabuluhan. Sapagkat alang-alang sa kanyang dakilang pangalan, si Yahawa na inyong alahayam ay hindi kayo itatakwil bilang kanyang bayan, sapagkat ikinalugod niya na kayo ay gawing kanyang sarili. Tungkol naman sa akin, malayo nawa ako at magkasala laban kay Yahawa sa pamamagitan ng hindi ko pagpapanalangin para sa inyo. At ituturo ko sa inyo ang mabuti at tamang landas. Ngunit mag-ingat kayo na matakot kay Yahawa at maglingkod sa Kanya ng tapat at buong puso. Pag-isipan ninyo ang mga dakilang bagay na Kanyang ginawa para sa inyo. Ngunit kung patuloy kayong gagawa ng masama, kayo at ang inyong hari ay mapapahamak. So, pati yung hari, kayo at ang inyong hari. Okay? May reaction po, mga kapatid? Wala naman. Wala naman, okay? So, ito yung mga habili ni Samuel, no? O Kabanata 13. Pinagsabihan ni Samuel si Saul, o yung kanilang bagong hari. Si Saul ay 30 taong gulang nang siya ay maging hari. So bata pa, no? At siya ay namuno sa mga Israelita sa loob ng 42 taon. So 72. Pumili si Saul ng 3,000 lalaki mula sa Israel. 2,000 ang kasama niya sa Mikmash at sa kabundukan ng Bethel. At 1,000 naman ang kasama ng kanyang anak na si Jonathan sa Gibeah ng Benjamin. Ang natitira sa bayan ay pinauwi niya sa kanilang mga tahanan. So, nandito si Benjamin, no? Nilusob ni Jonathan ang kampo ng mga... So, talaga mandirigbandi si Jonathan. Nilusob ni Jonathan ang kampo ng mga Philistine sa Geba at narinig ito ng mga Philistine. Pinatunog ni Saul ang shofar sa buong lupain at sinabi, ipaalam ito sa mga Hebreo, kaya't narinig ng buong Israel ang balita. Nilusob ni Saul ang kampo ng mga Philistine at ngayon ay kinasusuklaman na tayo ng mga Philistine. Okay. Kasi di ba ang Philistine ang namumuno sa kanila that time. Pero itong si Saul, nilusob niya. Kaya galit na ang Philistine sa buong Israel. At tinawag ang bayan upang sumama kay Saul sa Gilgal. Nagtipon ang mga Philistine upang makipaglaban sa Israel. May 3,000 karwaheng pandigma, 6,000 mga ngabayo at hukbong kasindami ng buhangin sa dalampasigan. Sila ay umahon at nagkampo sa Mikmash sa silangan ng Bet-Aven. Nang makita ng mga Israelita na sila ay nasa panganib at ang hukbo ay nahihirapan, nagkubli sila sa mga yungib, kagubatan, bato, hukay at mga balon.
So doon sila nagtago yung mga Israelita. May ilan pang tumawid sa ilog Jordan patungong lupain ng Gad at Gilead. Si Saul naman ay natili sa Gilgal at ang mga hukbo na kasama niya ay nanginginig sa takot. Hinintay niya ang 7 araw ayon sa takdang panahon na itinakda ni Samuel. Ngunit hindi dumating si Samuel sa Gilgal at ang mga tao ni Saul ay nagsimulang magsikalat. Nanghina sila dahil dumating si Samuel. Kaya sinabi ni Saul, dalhin ninyo rito ang handog na sinusunog at ang handog pagsasaluhan. At inihandog ni Saul ang handog na sinusunog. Burnt offering, At nang matapos niyang ihandog ang handog, dumating si Samuel at sinalubong siya ni Saul upang batiin. Sinabi ni Samuel, ano itong iyong ginawa? Sumagot si Saul, nang makita kong nagsisikalat ang mga tao at hindi ka dumating sa tinakdang panahon, ay nagtitipon ang mga Philistine sa Mikmash. Naisip ko, ngayon ay bababa na ang mga Philistine laban sa akin sa Gilgal at hindi ko pa nahanap ang pabor ng alayam. Kasi di ba ang authorized sa diyan mga saserdote ang maghandog, no? Si Saul may dugo yan sa kamay eh. Kaya't napilitan akong ihandog ang handog na sinusunog. Sinabi ni Samuel, napakamangmang ng iyong ginawa. Hindi mo tinupad ang utos ng alahiyam na ibinigay niya sa iyo. Kung ginawa mo iyon, itatatag sana niya ang iyong kaharian sa Israel magpakailanman. O hanggang sa kanyang kaanak-anakan dapat, Ngunit ngayon, ang iyong kaharian ay hindi magtatagal. Si Yahawa ay humanap na ng isang lalaki na naaayon sa kanyang puso at itinakda niya itong maging pinuno ng kanyang bayan, sapagkat hindi mo tinupad ang kanyang utos. Pagkatapos ay umalis si Samuel mula sa Gilgal at nagtungo sa Gibeah ng Benjamin. At binilang ni Saul ang mga taong naiwan sa kanya, mga 600 lalaki. So 600 na lang yung mga loyal sa kanya out of 3,000. Okay, ang mga Israelita na walang sandata. Si Saul, ang kanyang anak na si Jonathan at ang mga taong kasama nila ay nanatili sa Gibeah ng Benjamin, habang ang mga Philistine ay nagkampo sa Mikmash. May mga pangkat ng magnanakaw na lumabas mula sa kampo ng mga Philistine sa 3 grupo. Mga magnanakaw na Pilistino. Ang isa ay tumungo sa daan ng Ophrah sa lupain ng Shual. Ang isa naman sa daan ng Beth-horon. At ang isa pa ay sa hangganang nakaharap sa libis ng Seboim, patungong Ilang. Wala ni isang panday sa buong lupain ng Israel, sapagkat sinabi ng mga Philistine, baka ang mga Hebreo ay gumawa ng espada at sibat. Yun. Kaya't kailangan pumunta ang lahat ng Israelita sa mga Philistine upang ipahasa ang kanilang mga ararog, asarol, palakol at karit. 2 katlo ng 1 siklo ang bayad sa paghahasa ng araro at asarol. At 1 katlo ng siklo naman sa pagpapatalim ng tinidor, palakol at sa pagtulis ng tulos. Kaya't nang sumapit ang araw ng labanan, walang espada ni sibat sa kamay ng sinumang sundalo na kasama ni Saul at Jonathan. Tanging sina Saul at Jonathan lamang ang may mga sandata. At ang isang pangkat ng mga Philistine ay lumabas sa daanan ng Mikmash. So, lumusob ang isang pangkat ng Philistine. Okay. Kabanata 14, may mga reaction? Wala. Okay. Kabanata 14. Isang araw, sinabi ni Jonathan na anak ni Saul sa kanyang batang tagapagdala ng sandata, "Hali kayo, dumaan tayo sa simpilan ng mga Philistine sa kabila." Ngunit hindi niya ito sinabi sa kanyang ama. So si Jonathan lang ang kasama yung mga 1,000 kawal niya, no? Si Saul ay nanatili sa gilid ng Gibeah
sa ilalim ng punong Granada sa Migron. Kasama niya ang 600 lalaki at isa sa kanila ay si Ahijah na may suot na ephod. Siya ay anak ni Ahitub, kapatid ni Ikabod, na anak ni Phinehas, na anak ni Eli, at saserdote ni Yahweh sa Shiloh. Ito yung apo ni Eli, si Ikabod. Ito yung yung namatay yung nanay pagkasilang sa kanya. Oo. Di ba? Oo. Okay. Walang nakakaalam na si Jonathan ay umalis. Sa magkabilang panig ng daan ng tatahakin ni Jonathan papunta sa himpilan ng mga Philistine ay may bangin. Ang isa ay tinawag na Bores at ang isa ay Sene. Ang isang bangin ay nasa hilaga patungong Mikmash at ang isa ay nasa timog patungong Geba. Sinabi ni Jonathan sa kanyang batang tagapagdala ng sandata, "Halikayo, dumaan tayo sa himpilan ng mga dituli na iyon. Marahil kikilos si Yahweh alang-alang sa atin, sapagkat walang makahahadlang kay Yahweh sa pagliligtas, maging sa pamamagitan ng marami o kakaunti." Sumagot ang kanyang tagapagdala ng sandata, "Gawin mo ang anumang nasa puso mo. Lumakad ka, kasama mo ako ng buong puso at kaluluwa." Sinabi ni Jonathan, "Halika na, tatawid tayo patungo sa kanila at ipapakita natin ang ating sarili sa kanila. Kapag sinabi nila sa atin, 'Hintayin ninyo kami at kami ay lalapit,' mananatili tayo sa ating kinaroroonan at hindi aakyat sa kanila. Ngunit kung sabihin nila, 'Umakyat kayo rito,' aakyat tayo, sapagkat iyon ang magiging tanda na ibinigay sila ni Yahweh sa ating kamay." Ayun. Kasi, di ba bangin, nasa magkabilang part sila ng nung bangin. So, pag lumapit ang mga pag sinabi ng mga Philistine na lumapit kayo sa amin, aakyat sila. Ibig sabihin, binigay na sila ng alahayam. Kaya, verse 11, "Kaya't ipinakita nilang dalawa ang kanilang sarili sa himpilan ng mga Philistine. Sinabi ng mga Philistine, 'Tingnan ninyo, ang mga Hebreo ay nagsisilabasan mula sa mga lungga na pinagtataguan nila.' At sumigaw ang mga tao sa simpilan kay Jonathan at sa kanyang tagapagdala ng sandata, 'Umakyat kayo rito at tuturuan namin kayo ng leksyon.' Kaya't sinabi ni Jonathan sa kanyang tagapagdala ng sandata, 'Umakyat ka kasunod ko, sapagkat ibinigay sila ni Yahweh sa kamay ng Israel.' Umakyat si Jonathan gamit ang kanyang mga kamay at paa, at kasunod niya ang kanyang tagapagdala ng sandata. Ang mga Philistine ay bumagsak sa harapan ni Jonathan at sila ay tinapos ng kanyang tagapagdala ng sandata. Oh, magaling no? Sa unang pag-atake iyon, napatay ni Jonathan at ng kanyang tagapagdala ng sandata ang 20 lalaki sa isang maliit na bahagi ng lupa na halos kalahating ektarya. Sa 20 lalaki, bawat kalahating ektarya, ang mga Philistine ay nasukol ng mga Israelita. Pagkatapos, ang buong kampo, maging ang nasa parang, nasa mga bantayan at mga pangkat ng magnanakaw ay nagkaroon ng matinding sindak at yumanig ang lupa. Isang takot na mula kay Yahawan ang alahyam. Ang mga bantay ni Saul sa Gibeah ng Benjamin ay nakita ang hukbo ng mga Philistine na nagkakagulo at nagkakalat. Yung mga hukbo ng Philistine. Sinabi ni Saul sa mga taong kasama niya, "Magbilang kayo at tingnan kung sino ang wala sa kanila." At nang gawin nila ito, napag-alamang wala roon si Jonathan at ang kanyang tagapagdala ng sandata. Kaya't sinabi ni Saul kay Ahijah, "Dalhin mo rito ang kaba ng tipan ni Yahweh." Noong panahong iyon, ang kaba ng alahyam ay nasa mga Israelita. Habang nakikipag-usap si Saul sa saserdote, lalo pang lumaki ang kaguluhan sa kampo ng mga Philistine. Kaya't sinabi ni Saul sa saserdote, "Iurong mo ang iyong kamay."
Pagkatapos tinipon ni Saul at ng kanyang mga kasama ang kanilang hukbo at sumabak sa labanan. Tagpuan nila ang mga Philistine na nagkakagulo at nag-aaway-away, pinapatay ang isa't isa. Ang mga Hebreo na dati ng nasa panig ng mga Philistine at nakahalo sa kanilang kampo, ay nagbalik sa panig ng mga Israelita na kasama ni Saul at Jonathan. Nang marinig ng lahat ng Israelita na nagtago sa kabundukan ng lipi ng Ephraim, tumatakas ang mga Philistine. Sumama sila sa labanan at hinabol ang mga ito. Kaya't sa araw na iyon, iniligtas ni Yahweh ang Israel at ang labanan ay umabot sa Bet-Aven. Kinain ni Jonathan ang pulot-pukyutan. Noon, pinahirapan ang mga Israelita ni Saul sa pamamagitan ng panata na nagsabi, si Saul nagpaano, sumpain ang sinumang kakain bago sumapit ang gabi, bago ako makaganti sa aking mga kaaway. Kaya't walang sinuman sa mga hukbo ang kumain ng pagkain. Parang itong si Saul dito, banal-banalan to siya dito no? Pinagbawalang kumain ng kanyang mga kawal. Pumasok ang buong hukbo sa kagubatan at may pulot-pukyutan sa lupa. Nang pumasok sila sa kagubatan at nakita ang pulot na dumadaloy, wala ni isa man ang naglagay ng kamay sa bibig dahil sa takot sa panata. Ngunit si Jonathan ay hindi nakarinig ng panatang ipinahayag ng kanyang ama sa mga tao, kaya't inuunat niya ang dulo ng kanyang tungkod na nasa kanyang kamay at isinausaw sa pulpukyutan. Ibinuhat niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig at nagliwanag ang kanyang mga mata. Sinabi ng isa sa mga kawal, ipinanumpa ng iyong ama ang hukbo na sino man ang nagkakain ngayong araw ay susumpain, kaya't ang mga tao ay nanghihina. Sinabi ni Jonathan, pinapahamag ng aking ama ang bayan. Tingnan ninyo kung paano nagliwanag ang aking mga mata nang ako ay tumikim ng kaunting pulot. Kung pinayagan lamang ang mga tao na kumain ngayon ng samsam na nakuha mula sa kanilang mga kaaway, di ba mas malaki sana ang pinsala sa Philistine? Nang araw na iyon, mula sa Mikmash hanggang Aijalon, ay tinalo ng mga Israelita ang mga Philistine. Ngunit sila ay labis na napagod. Kasi wala silang kain Kaya't sinunggaban nila ang mga samsam, tupa, baka at buya. Pinatay nila ang mga ito at sa lupa at kinain kahit na may dugo pa. Ay grabe, malaking kasalanan yan, di ba? Kaya nga Dahil sa gutom. Di ba yan? Kasalanan ni Saul. Oo. Kasi Kasi wala nga, na di ba, silang energy. nung sumuway si Saul sa mga instruction sa kanya, doon na umalis na ang diwa Diwa. ni Yahweh sa kanya. Kaya't Oo nga nagkakaroon na siya ng sarili niyang desisyon, sarili niyang At sa mga palpak na desisyon. paraanan, mga palpak na desisyon. Oo. Mga banal-banala, no? Okay, verse 33. May nagsabi kay Saul, tingnan ninyo, ang mga tao ay nagkakasala laban sa alahayam sa pamamagitan ng pagkain ng karne na may dugo. Kaya sinabi niya, lumapit kayo sa mga tao at sabihin sa kanila, dalhin ninyo rito ng bawat isa ang kanyang baka o tupa, patayin ninyo irito at kainin. Huwag kayong magkasala laban sa alahayam sa pagkain ng karne na may dugo. Okay, kaya't dinala ng bawat isa ang kanyang baka ng gabing iyon at pinatay doon. Si Saul ay nagtayo ng altar para sa Yahweh. Ito ang unang pagkakataon na ginawa niya iyon. So nagtayo siya ng altar. First time. Ang alam ko, mga saserdote ang nagtatayo ng altar. Pwede rin palang siguro physical pero ang hari ay nag-utos, no? Sinabi ni Saul, tayo ay bumaba at habulin ang mga Philistine ngayong gabi at samsaman sila hanggang madaling araw. At huwag nating hayaang may matira sa kanila na buhay.
Sumagot ang mga tao, gawin mo ang anumang mabuti sa iyong paningin. Ngunit sinabi ng saserdote, dumulog muna tayo kay Yahawa. Kaya't nagtanong si Saul kay Yahawa, hahabulin ba namin ang mga Filistin? Ibibigay mo ba sila sa kamay ng mga Israelita? Ngunit hindi siya sinagot ni Yahawa ng araw na iyon. Inisnab siya ng alayam, no? Kaya't sinabi ni Saul, lumapit kayong lahat na pinuno ng bayan dito at alamin natin kung ano ang kasalanan ang nagawa ngayon. Okay? Kasalanan dahil sa kanyang utos na huwag kumain. Oo. Okay, verse 10. Buhay si Yahawa na nagliligtas sa Israel. Kahit si Jonathan na aking anak ang may sala, siya ay mamamatay. Ngunit walang isa man ang nagsalita. Hindi nila sinuplong si Jonathan, ano? Okay, sinabi ni Saul sa buong Israel, kaya kayo ay pumunta roon at kami ni Jonathan na aking anak ay titindig dito. Sumagot ang bayan, gawin mo ang mabuti sa iyong paningin. Nang magkagayon, dumalangin si Saul kay Yahawan ang alahayam ng Israel. Bakit mo sinagot ang iyong lingkod Bakit ngayon? hindi? Bakit hindi Bakit mo? hindi? Sorry naduduling ako. Bakit hindi mo sinagot ang iyong lingkod ngayon? Kung ang kasalanan ay nasa akin o kay Jonathan, sagutin mo ng Urim. Oh, ngunit kung sa bayan ng Israel, sagutin mo ng Tumim. Oh, Gumamit na siya ngayon ng ano? oo, yung mga saserdote ng Baal ang gumagamit nito eh. Hmm. Oo. At si Jonathan at si Saul ang nabunot. Ah, at ang hukbo ay naligtas. So, ang may kasalanan daw si Jonathan at si Saul Hmm. ang nagkasala. Okay. Sinabi ni Saul, magpalabunutan tayo sa pagitan ko at ni Jonathan na aking anak. At si Jonathan ang nabunot. Kaya't sinabi ni Saul kay Jonathan, sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa mo. Sinabi ni Jonathan, ako ay tumikim ng kaunting pulot sa dulo ng aking tungkod. Pulot pala, sa dulo ng aking tungkod. At ngayon ay dapat akong mamatay. Sinabi ni Saul, gawin nawa sa akin ni Yahawa at lalo pa kung hindi ka mamatay, Jonathan. Ngunit sinabi ng mga tao kay Saul, mamamatay ba si Jonathan na nagdala ng dakilang tagumpay sa Israel? Oh, so yung mga Israelita na ang nagtanggol. Huwag nawang mangyari iyon. Buhay si Yahawa, wala ni isang buhok sa kanyang ulo ang mahuhulog sa lupa. Sapagkat ginawa niya ito ngayon sa tulong ni Yahawa. Kaya't iniligtas ng bayan si Jonathan at hindi siya pinatay. Pagkatapos, iniwan ni Saul ang paghabol sa mga Filistin at ang mga ito ay bumalik sa sariling lupain. So, natigil ang gera. Buhay siya. Habang umiiral, di ba? Hmm. Okay. Nang magsimulang maghari si Saul sa Israel, nilabanan niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa magkabilang panig, Moab, Ammonite, Edom, mga hari ng Zoba, at ang mga Filistin. So, yung mga kalaban niya dito kasi ay hindi niya kalaban ng mga Canaanite dito eh. Parang wala na natirang Canaanite, no? So, yung angka ni Job at angka ni Ishmael, ni Esau, no? Ni Edom. Esau at Ismael. Mm-mm. Sila Kalaban. ay lumaban ng buong tapang at tinalo ang mga At saan man siya pumunta, pinarusahan niya sila. Siya ay lumaban ng buong tapang at tinalo ang mga Amalekite, iniligtas ang Israel mula sa kamay ng mga mandarambong. Pamilya ni Saul. Ang mga anak ni Saul ay sina Jonathan, Ishbi at Malkishua. Ang pangalan ng kanyang panganay na anak na babae ay Merab.
at ang bunso ay Mikal. Ang pangalan ng kanyang asawa ay si Ahinoam, na anak ni Ahimas. Ang pinuno ng hukbo ni Saul ay si Abner, na anak ni Ner. Si Ner ay tiyo ni Saul. Okay? Si Saul lagi may matinding digmaan laban sa mga Filistin, at tuwing makakakita si Saul ng malakas at matapang na lalaki, isinasama niya ito sa kanyang hukbo. Basta mga ano. Kabanata 15. Tinanggihan si Saul ni Yahawa bilang hari. So tinanggihan na siya na ni Yahawa. So, sinabi ni Samuel kay Saul, "Ako ang isinugo ng Alahayam upang pahiran ka ng langis bilang hari sa kanyang bayan, ang mga Israelita. Kaya ngayon, pakinggan mo ang mensahe mula kay Yahawa. Ganito ang sabi ni Yahawa na Alahayam. Parurusahan ko ang mga Amalekite dahil sa ginawa nila sa Israel nang hadlangan nila ito habang lumalabas mula sa Egypt. Ngayon, lumusob ka at lipulin mo ang lahat ng sa kanila. Huwag kang magtitira ng kahit sino. Patayin mo ang mga lalaki at babae, mga bata at sanggol, mga baka at tupa, mga kamelyo at asno." Mga Amalekite. Kaya tinawag ni Saul ang mga tao at tinipon sila sa Telaim, 200,000 kawal at 10,000 mula sa Juda. Pumunta si Saul sa lungsod ng Amalek at nagtago sa may lambak upang salakayin ito. Sinabi niya sa mga Midianite, "Umalis kayo, lumayo kayo sa mga Amalekite para hindi ko kayo masama sa paglipol ko sa kanila, sapagkat nagpakita kayo ng kabutihan sa mga Israelita nang lumabas sila mula sa Egypt. Kaya lumayo ang mga Midianite mula sa mga Amalekite." Okay? In reaction, verse 7. Nilusob ni Saul ang mga Amalekite mula sa Havilah hanggang sa Shur. Sa kaya itong Havilah to, no? Sa Egypt, no? Sa gawing silangan ng Egypt, nahuli niya ng buhay si Agag na hari ng mga Amalekite. At nilipol ng tabak ang lahat ng tao. Ngunit si Agag at ang pinakamagagandang tupa, baka, matatabang guya at mga kordero, lahat ng pinakamainam ay itinira ni na Saul at ng hukbo. Ayun, ayaw nilang lipulin ang mga iyon maliban sa mga bagay na walang halaga at mahihina. Dumating ang salita ng Alahayam kay Samuel. "Pinagsisihan ko na ginawa kong hari si Saul sapagkat tinalikuran niya ako at hindi sinunod ang aking utos." Nagalit si Samuel at buong gabi siyang nanalangin kay Yahawa. So, nagkasala na naman si Saul. Kinaumagahan, nagpunta si Samuel kay Saul. Ngunit sinabi sa kanya, si Saul ay nagtungo sa Carmel at nagtayo ng monumento para sa sarili. At pagkatapos ay bumaba patungong Gilgal. So, sa Mount Carmel, nagtayo ng sariling rebulto. Self-preservation, no? Verse 13. Nang dumating si Samuel, sinabi ni Saul, "Pagpalain ka ni Yahawa." So si Saul ang nagsabi na pagpalain ka ni Yahawa, pero si Samuel hindi niya yung sinabi. "Pagpalain ka ni Yahawa, natupad ko na ang utos ng Alahayam." Ngunit sinabi ni Samuel, "Ano itong iyak ng mga tupa at ungol ng mga baka na naririnig ko?" Sumagot si Saul, "Dinala ito ng mga kawal mula sa mga Amalekite. Itinira nila ang pinakamagaganda para ialay sa Alahayam, ngunit nilipol naman namin ang iba." Okay. Sinabi ni Samuel, "Tama na. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang sinabi sa akin ni Yahawa kagabi." "Sabihin mo," tugon ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong ikaw ay maliit pa sa iyong paningin, hindi ba't ginawa kang pinuno ng mga lipi ng Israel? Pinahirang ka ng Alahayam bilang hari ng Israel?"
Isinugo kanya upang ganap na lipulin ang mga masamang Amalekite at labanan sila hanggang sila ay malipol. Bakit hindi mo sinunod si Yahweh? Bakit ka nagmamadaling kumuha ng samsam at gumawa ng masama sa paningin ni Yahweh? Ngunit sinunod ko si Yahweh, sagot ni Saul. Nilipol ko ang mga Amalekite at dinala ko si Agag na kanilang hari. Kumuha ang mga kawal ng tupa at baka mula sa samsam, ang pinakamagaganda upang ialay sa alahayam sa Gilgal. Subalit sinabi ni Samuel, mas nais ba ni Yahweh ang mga handog at alay kaysa sa pagsunod sa kanyang utos? Nga naman. Ang pagsunod ay higit na mainam kaysa alay, at ang pakikinig ay higit pa sa taba ng mga tupa. Yung pakikinig o pagtalima, hindi siguro pakikinig ba to? Pagtalima siguro. Ano ba yung sa English? 22 chapter, ano yan? 15. Ano na? 15. 1:5. Verse 22. But Samuel, does Yahweh delight in burnt offerings and sacrifices much as in obeying his instructions? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Heed ang Tagalog. So talima na lang, no? Talima. At ang pagtalima ay higit pa sa taba ng mga tupa. Kasi kung makikinig ka lang, ano? Oo. Sapagkat ang pagsuway ay tulad ng kasalanan ng panghuhula at ang kapalaluan ay gaya ng kasamaan ng pagsamba sa mga idolo. Dahil itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Tingnan mo, So ang pagsuway yung ay tulad pagsuway ng ay kasalanan na kagaya ng sorcery. oo, at kapalaluan ay gaya ng kasamaan ng pagsamba. Kapalaluan, pagiging prideful, para Oo, nang ina-idolatry din yun sa sarili, no? Parang, idolatry. Kasi nga tingnan mo, nagpatayo pa oo, siya ng monumento para sa sarili niya. oo. So, nagkaroon na Tap, talaga siya ng kasalanan ng idolatry. At saka, pagsuway ay parang panghuhula. Yung Idolatry disobedience at niya, saka, 'di ba? oo, Ang oo. disobedience ay kagaya ng kasalanan ng sorcery. At saka, ano nga ba yung panghuhula? Sorcery nga. Ah, oo. Idolatry at sorcery. Oo nga, no? Mhm. So, yeah. Paglilinaw. Ang utos ay lipulin ang lahat, kasama ang mga tupa at baka. Ito ang hindi sinunod ni Saul. Nagpadala siya sa sariling kaisipan at pag-aakalang tama ito. Iba talaga ang wisdom ng sa kaisipan ng tao, no? Dapat Mhm. mag-i-inquire ka palagi. Kasi Nakakala nga mo hindi na siya tama, sumunod eh. So, iniwan oo, na siya ng diwa ng alahyan. oo. Akala niyan tama, mali sa alahayam, no? Oo. Hindi naman niya kailangan ng maraming basta tama yung puso. So ni-reject niya yung aalay, ni-reject din niya yung alay, no? Mm. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, nilabag ko ang utos ni Hawa at ang iyong sinabi. Natakot ako sa mga tao at sumunod sa kanila. So hindi siya hari pag ganun. Mm. Ngayon, pakisuyo, patawarin mo ako at samahan mo ako upang sumamba ako sa alahayam. Ngunit sinabi ni Samuel, hindi ako sasama sa iyo. Tinanggihan mo ang utos ng alahayam, kaya itinakwil ka niya bilang hari ng Israel. Nang tumalikod si Samuel, hinawakan ni Saul ang laylayan ng kanyang balabal at ito ay napunit. Sinabi ni Samuel, ngayong araw na ito, pinunit ni Yahweh ang kaharian ng Israel mula sa iyo at ibinigay sa iyong kapwa na mas mabuti kaysa iyo. At ang alahayam ng Israel ay hindi nagsisinungaling ni nagbabago ng isipan sapagkat hindi siya tao na magbabago ng kanyang pasya. Oo, kasi nakikita na niya ang future no?
Oo. Kasi hindi niya kailangan manghula ng pa siya. Sino tong ano, balabal ba to ni Saul o balabal ni Samuel? Balabal ni Saul, Samuel. hindi ni Saul. Hmm. Ang Nang hinawakan ni Saul, tumalikod si hinawakan. Samuel, hinawakan ni Saul ang laylayan ng kanyang balabal, at ito ay Ah, napunit oo, kay si Saul Samuel. ang humahabol. Oo, ano parang hinahabol ni Saul si Samuel. Oo. Oo, hinabol ni Oo. Samuel si Saul. Ay, yun di. Si Saul pa lang naghabol kay Samuel. Oo. Kasi iniwan na Kaya siya eh. kaya sinabi ni Samuel, ngayong araw na ito pinunit ni Yahweh ang kaharian ng Israel mula Hmm. sa iyo at ibinigay sa iyong kapwa na mas mabuti kaysa iyo. Okay. Paglilinaw, mula sa sandaling ito, wala nang bisa ang pagiging hari ni Saul. Oh, bagamat nanatili siya sa trono, wala na siyang basbas mula kay Yahweh. May panandali ang yugto na walang lehitimong hari ang Israel habang hindi pa natatagpuan ni Samuel ang kahalili. Tanda na ni Samuel pero ano no, Hmm. 72 na siya dito eh. Oo. 72 plus. Okay. Parang ano So, ito, itong pangyayari na ito ay nakikita natin sa ating kapanahunan ngayon, ano? oo, kahit Ang 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 saserdote pwedeng tanggalan. pagkakaroon ng isang weak leader, no? Oo. At saka ano, hindi porke anointed ka, forever na yun. Pwede kang tanggalin, pwedeng Yes. pawiin ng alahayam pag ang Hmm. anointment sa inyo, di ba? Sa Tingnan mo kanila. wala nang ang tiwala ang mga tao. Pero ayaw niya pa ring umalis. Parang nauulit si Saul dito, no? Sa Oo, panahon natin, nanatili sa stubborn. kanyang trono kahit wala nang basbas ng tao. Anong ayawa, no? Oo. Okay, Kumbaga, verse iniwan na 30. rin siya ng mga tao, pero nananatili sa trono. Oh, yung loyalty, oo. Oo. Pero kasi kailangan nila magkaroon ng hari kasi na nakaupo. Although walang ano, parang sila lusubin. Hmm. Kasi may ano ni-establish niya ni Saul ang kanyang ano diyan eh, 'di ba? Ano siya, nakapagpanalo ng mga gera eh. Sinabi ni Saul, verse 30, nagkasala ako, ngunit pakiusap, parangalan mo ako sa harap ng nakatatanda ng bayan ko at ng Israel. Wow, Mas grabe concerned ah. pa siya sa kanyang ano, mas Concerned pa siya sa concerned pa kanyang siya sa sariling kanyang karangalan ah. ano, oo, yung nakakahiya eh, no? Hmm. Samahan mo ako upang sumamba ako kay Yahweh na ating alahayam. So yung pagsama ni Samuel, tanda 'yon. Parang syempre parang ano 'di ba yung mga protocol tinitingnan ng mga tao, ay Oo. si ganito, ay kasabay ni ganito, 'di ba? Ay, wait. Protocol sa ano eh. Mm. Kaya sumama si Samuel kay Saul at sumamba si Saul kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, dalhin ninyo sa akin si Agag, hari ng mga Amalekite. Nilapitan siya ni Agag na nakagapos at iniisip niyang tiyak na tapos na ang mapait na kamatayan. Ngunit sinabi ni Samuel, kung paanong pinaiyak ng iyong tabak ang mga ina, gayon din ang iyong ina sa mga kababaihan. At pinatay ni Samuel si Agag sa harap ni Yahawa sa Gilgal. Pagkatapos, bumalik si Samuel sa Rama at si Saul ay umuwi sa Gibeah. At pinagsisihan ni Yahawa na ginawa niyang hari si Saul sa Israel. Bagamat Patataas nag eh. Bagamat nagdalamhati si Samuel, hindi na niya muling kinausap si Saul. Bakit kaya? Nahulog ba si Sis Dahlia? Kung paano pinayag siguro na busy. Baka kaya. Pero andito pa naman siya eh. Oo, baka yung bata, no? O Siguro. baka may tao. Kung paano, pero itong hindi pati si Agag, hindi rin pinatay ni Samuel. Dapat 'di ba ni Saul. Kasi 'di ba ang hari ang pumapatay kapwa hari. Pero hindi na si Samuel na ang pumatay. Ibig sabihin, pinakita niya na hindi na ikaw ang hari, no? Siya mismo Mm. ang pumatay.
So nabalik sa kay Samuel ang pamumuno sa Oo. Israel. Bagamat Hindi na mabasa. si Aba naman ang ano no, nagtalaga kay Saul, pero pinagsisihan niya pa rin. Oo, oo. Binawi niya. Binawi niya. Siguro pride na rin, ganun. Pero alam ni Aba ang mangyayari. Parang pinakita dito na hindi sa kakisigan, magiging mabuting hari, ano? Mm. Nagkataon lang talaga na, kailangan ng hari nila nun. Ano Bilang kasi, yun kasi ang gusto ng mga ng tao. mga tao. Oo. Humihingi kasi sila. Pero Anong verse ayan, ka na, sis? Tapos na yung 34. Ah, okay. 34, taas mo na, sis. Ah, okay. Ayan. Sorry ha, may dumating kasing parcel. okay. Oo. No So, problem. dito, ang pumatay sa instead na hari, papatayin ni Saul yung haring si Agag. Agag, si Samuel na ang pumatay. Kasi hindi na, kinoconsider na hindi na si Saul ang hari ng Israel. No? Bagamat nagdalamhati si Samuel, hindi na niya muling kinausap si Saul. Kasi yan yung nagbago ng usap, mga sumusuway. So, ano kaya ito? Ito ba ay pattern na dapat nating gayanin na hindi na tayo makipag-usap sa mga kinalikuran ng alahayam? So, 'di ba? Ano kaya? Hmm. Oo, di ba sabi ng mahal na mensahero noon? Huwag nang makipag-ut-utan. Oo. Tapos, Kahit may negosyo, no? hmm, So ito tapos, malinaw na instruction ito, not instruction, but pattern. At saka sinabi pala ng mensahero, no? At saka nandito ang sample. di Hindi ba? na muling kinausap. Hmm. Yung Oo. kasama ni, sa Davao, yung mga kasama niya noon, ni hindi na sila makakabalik. Parang Sabi. gano'n nata narinig ko noon eh. Yung tinagpas niya. Oo. Kumusta ka na? Mm. Bakit bakit napadumunti eh? Pag nagkasala, di ba, tinagtagpas na niya? Di Oo, ba pag nalulungkot tayo noon? Kasi biglang tinatagpas. Ang sabi oo, niya noon, sabi niya, hindi lang isang beses yan, maraming pagkakataon na nabigyan siya ng pagkakataon. pagpaulit-ulit, no? Pero syempre Oo. hindi naman i-advertise na, hindi naman sinasabi ng Oo. pero pag Kaya na nga. suktulan na. Kasi may mga tao talaga matigas ang ulo, stubborn, no? Mm. Kaya nga sabi niya noon, Rebellious. Mm. kapag ka nagmamalasakit kayo, sumama kayo. Sige lang kung Sabi pag gusto ganon, di. pag Mm. nagmamalasakit kayo, sumama na kayo sa kanila. Oo. Kung naaawa kayo, sumama na kayo sa kanila, di ba? Parang may sinabi na ganyan noon eh. Mm. Kung nakikisimpatiya, doon na kayo. Kasi Yun. si sis noon, si sis Jacek, Oo. syempre ang bait sa akin noon at nang dahil din siya kaya ako nakapasok din dahil palagi niya akong pinadadalhan ng link. Kaya nung Mm. natagpas siya, ay parang nalungkot ako. Bakit naman bigla-bigla lang, sabi kong gano'n. Naiwan naman siya doon eh. May sinabi siya eh. May sinabi siya noon. Kaya Oo. tumahimik ako. Ilang pa suspension na yun, di ba? Tinagpas ba? Di ba noon? Suspended lang? Maraming beses, ay 3 beses ata. Oo. Tapos ngayon, mataas pa katungkulan. Oo. Ano na ang katungkulan niya doon?
Ewan ko, basta binibigyan sila ng isa sa mga Mm. Ewan ko, kasi alam ko lumipat ng Cavite yun, di ba? Oo. Moderator siya noon eh. Mm. So, sis Dalia, may musika ba tayo? Sige, Oo. marker tayo dito sa 16. Oo. Tapos yung mga nasa kasili, tayo naman ang sinabi Oy, nila na oh, wag na tayong kausapin. I-block oh. daw tayo. Nag-mention ka na niya. Oops. Okay lang, sige. Kasi baka makonvince natin yung mga naiwan. Okay. I-block tayo. Tapos sila naman Ko'y umiiyak, damdamin ko'y nalilito. Salamat mga kapatid. Give bless you, Lawag. Aking diwa, Salamat sa inyo. araw at gabi, mga salitang masakit mula sa aking labi. Kaisip na puro mali, mga kilos na sadyang mali. Kasalanan ako, kinabayawa. Narito ako, kinabayawa. Umiiyak, nagsusumamo, patawarin. Narito ako, ang kinabayawa. Nagkatira pa, nagsusumamo, patawarin. Narito ako, kinabayawa. Nag-aalay, nawa'y pakinggan at tanggapin ang aking alay at pagsusumamo. Tulungan mo ako rin yahawa siya'y patawad ang aking hiling, aking nabayahawa. Patawad mo, patawad mo. Narito ako, ang nabayahawa. Umiiyak, nagsusumamo, patawarin. Narito ako, aming abayahawa. Nagkatira pa, nagsusumamo, patawarin. Narito ako, aming abayahawa. Nag-aalay, nawa'y pakinggan at tanggapin ang aking alay at pagsusumamo.
days